Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sabi ni Ambrose at nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi. Natitiyak ko na ligtas sa lugar na ito. Wala ako nararamdaman na kakaiba sa lugar na ito. At kung may sasabog na bulkan, alam ko na hindi ito aabutin. Sabi ni Daryl, nais ko lang kayong makasama lahat para makalanghap ng sariwang hangin sa lugar na ito. Sa aking pag-alis, ay matagal-tagal ulit na mangyayari na tayo ay magsasama-sama ulit. Kaya susulitin ko na ang mga araw na ito, upang kayo ay aking bonding, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, tuldok, ang reyna ng South Cloud ay lumakad at humawak sa braso ni Daryl at sinabi. Tayo na aking mahal na asawa, sabi ng reyna ng South Cloud. At sila Irene at Yvette ay agad-agad din lumapit kay Daryl at kanya-kanyang hawak kay Daryl. Nang nakikita ito ng lahat, si Ambrose ay medyo nahihiya. At si Pinunong General John ay nagsabi, napakaswerte talaga ni Emperor Daryl. Siya ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual at katalinuhan sa lahat ng aspeto. Lalo na mayroon pa siyang mga kababaihan na kasing gaganda nila Empress Yvette, reyna ng mga fairy at reyna ng South Cloud Continent. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni General Loy siya ay ngumiti at sinabi. Pinunong General John, ang iba pang asawa ni Emperor Daryl ay sobrang nagtataglay din ng kagandahan. Ang dalawang ina ng kanyang anak na babae na sila Empress Aurora at si Binibini Monica ay sobrang gagandang babae. Nakita mo na ba si Empress Aurora? Sabi ni General Loy. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Sa totoo lang hindi ko pa nakikita si Empress Aurora. Sana sa mga magdadaan na mga araw ay aking makita ang kagandahan na tinataglay ni Empress Aurora. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni General Loy ito ay tumawa at sinabi. Hahaha, mahirap mangyari iyon, Pinunong General John. Dahil ilang ang sekta nila Empress Aurora na magpakita sa pamilya ni Emperor Daryl. Sa hindi alam na dahilan. Sabi ni General Loy. Oo, si Aurora ay mas pinili na lumayo sa pamilya ni Daryl lalo na kay Daryl. Nais ni Aurora na pamunuan ang kanyang imperyo katulong ang kanyang anak na si Era na malayo sa panganib. Dahil alam ni Aurora na malapit sa panganib ang pamilyang ni Daryl lalo na si Daryl. Dahil lahat na lang ay kanilang nais matulungan. Ngunit si Aurora ang nais niya lang ay maprotektahan ang kanyang mga mamamayan. Lalo na ang kanyang nag-iisang anak na babae na anak din ni Daryl sa kanya. Na si Era na ngayon ay isa na din empress sa kanilang imperyo. Na sobrang nagtataglay ng kagandahan at sobrang lakas na spiritual na lakas. Dahil sa tulong ni Aurora at Meghan, napalakas ng husto ni Era ang kanyang tinataglay na lakas. Sinikap nila malinlang ng husto ang kakayahan ni Era at ang kanyang spiritual na lakas. Ngayon walang kaalam-alam ang lahat kahit na sila Ambrose kung anong lakas ang mayroon na si Era. Lalo na si Daryl dahil sa pagkawala nito ng matagal na panahon sa mundo ng mga tao. At sila Daryl at ang kanyang pamilya na sila Yvette, Irene, reyna ng South Cloud at si Ambrose ay naglakad-lakad sa lugar kung nasaan ang sagradong harang. Samantala sa kabilang panig, sa mundo ng mga iba't ibang nilalang, sa lugar na nasasakupan ng lahing barbarian, matindi ang labanan ng dalawa na sila Pinunong Benj at Dax. Ginamit na ngayon ni Pinunong Benj ang kanyang tunay na lakas na spiritual. At ngayon si Dax ay wala ng pagpipilian pa.
Si Dax ay napabulong at sinabi, kailangan ko na din gamitin ang aking tunay na lakas ng aking spiritual. At maya-maya si Dax ay hinimok niya ang buong spiritual na lakas niya. Sa paghimok ni Dax ng kanyang spiritual na lakas, ang kalupaan ay labis na yumanig. At ang aura ni Dax sobrang nakakatakot. Nararamdaman din ito ng lahat, ng mga kasundaluhan ng barbarian ay labis ang pagkagulat. At sila ay napasabi, anong lakas ang tinataglay nitong tao na ito? Labis ang lakas ng isa na ito bilang isang tao. Sa bagay sa mundo na kanyang ginagalawan sa mundo nila. Parte siya ng pamilyang ni Sect Master Daryl. Ang tanyag na tao na nagtataglay ng lakas na spiritual na sobrang lakas. Na nakatalo sa masamang nilalang na si Gun. Kaya hindi na imposible na may ibang mga tao pa na katulad niya. Sabi ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At si Pinunong Benj nang maramdaman ang lakas na tinataglay ni Dax. Siya ay napangiti at sinabi, ang lakas ni Brother Dax ay napakapambihira din talaga. Nakakagulat talaga na may mga malalakas na tao na nagtataglay ng spiritual na lakas. Magiging masaya ito, sabi ni Pinunong Benj. At maya-maya, si Dax ay nagsalita. Brother Benj, paumanhin kung masasaktan kita sa oras na ito. Ito ang hiling mo na makita at maramdaman mo ang tunay namin lakas. Uunahan na kita, sa oras na magseryoso ako. Hindi ko alam kung makokontrol ko pa ang aking sarili. Sana kahit anong mangyari ay hindi tayo magkaroon ng sama ng loob. Bilang kaibigan ka ng aming kapatid na si Daryl. Tinuturing ka na din namin kapatid. At sana sa duelo na ating ginagawa, ay hindi magbago ang ating pagsasamahan. Sabi ni Dax, nang marinig ito ni Pinunong Benj siya ay ngumiti at sumigaw. Okay naman Brother Dax, kahit anong mangyari, hindi ako magkakaroon ng sama ng loob sa iyo. Ako naman ang may gusto nito. At titiyakin ko din na hindi mo ako magagawang masaktan. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Dax, siya ay sumigaw at sinabi, kung ganon, hindi ko na kailangan magpijol pa at ito ay lumusab kay Pinunong Benj. At sa ilang segundo, ito ay nakarating na sa harapan ni Pinunong Benj. At sa pagdating niya sa harapan, sinampal niya ang dibdib ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay walang oras para umiwas. Hinarang niya lang ang dalawang braso niya sa pag-atake ni Dax. At ang palad ni Dax ay mabilis na tumama sa mga braso ni Pinunong Benj na panangharang niya. Bang! Sa pagtama nito si Pinunong Benj ay medyo napa-atris. At ito ay hindi man lang nasaktan. At si Dax ay muling umatake. At ang dalawa ay naglaban ng matindi. Ang mga puno ay nagsisitumbahan dahil sa ginagawa ng labanan nila Dax at Pinunong Benj. At ang dalawa ay umangat na naman sa kalangitan. Walang nagpapatalo sa dalawa. At ang mga mata ni Dax ay namumula dahil sa pagkaseryoso nito. Hindi na nakakaisip si Dax ng matino. Ang nasa isip niya lang ay matalo niya si Pinunong Benj upang hindi siya mapahiya. At ganun din si Pinunong Benj. Ayaw niyang mapahiya sa harapan ng kanyang mga kasundaluhan. Nagpalitan ng suntok sa bawat katawan sila Dax at Pinunong Benj. At ang mga kasundaluhan na nasa baba na nanunood ay labis ang pag-alala sa dalawa. At si Chester ay kalmado lang na nanunood kila Dax at Pinunong Benj. At samantala, si General Henry at ang kanyang pangkat na mga kasundaluhan ng lahing elf na bumibilang sa libo-libong kasundaluhan na naghahanap kila Lynn at Daryl. Ito ay napadpad sa lugar na nasasakupan ng mga lahing barbarian. Nararamdaman ng mga kasundaluhan ng lahing elf na pinamumunuan ni General Henry ang mga spiritual nila Pinunong Benj at Dax. At ang isang sundalo mula sa lahi ng mga elf ay nagsalita at sinabi, General Henry, may nararamdaman akong sobrang lakas na spiritual, at sa aking pakiramdam ito ay nagmamula sa dalawang nilalang. Ang kanilang spiritual ay sobrang lakas. At ito ay malapit lang kung nasaan tayo ngayon. Sabi ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga elf. At si General Henry ay nagsalita at sinabi, oo tama ka, nararamdaman ko din ito. Ang dalawang nilalang na iyon na nagtataglay ng sobrang lakas ay hindi kalayuan sa atin ngayon. Mag-iingat kayong lahat, hindi natin alam kung anong panganib ang ating kakaharapin natin sa lugar na ito. Kailangan nyo maging handa, sigaw ni General Henry, ang isa sa mga pinagkatiwalaan ni Master Ken sa kanya mga general mula sa kanyang mga kasundaluhan. At ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita,
Hindi kaya nasa lugar na ito ang prinsesa at yung lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao. Baka napadpad si Prinsesa Lin sa lugar na ito. At ang mga nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual ay nakubkab sila. Sabi ng isang sundalo mula sa lahing elf. Nang marinig ito ni General Henry, siya ay nagsalita at sinabi, "Walang imposible. Kailangan natin malaman kung tama ang iyong hinala. Lahat ay kailangan natin gawin at tiyakin para lamang makita si Prinsesa Lin." Yan ang utos sa atin ni Master Ken, sabi ni General Henry. Kung nakubkab nga nila si Prinsesa Lin, dapat ay mailigtas natin ito sa mga nilalang na kumubkob sa kanilang. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf, sila ay tumugon at nagsabi, "General Henry, ano ang dapat natin gawin? Kung nasa kamay nga nila sila Prinsesa Lin, tutungo ba tayo sa lugar kung saan nagmamula ang dalawang spiritual na ating nararamdaman ngayon? O babalik na muna tayo sa ating lugar upang ipaalam kila Master Ken ang bagay na iyon?" Sabi ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!